Okay. So strategy on how to get out, no? Sorry, how to get out of bad debt yan. Okay. So kailangan natin malaman muna ano ba yung gamit ng utang. So may tamang gamit yung utang pag ginamit natin siya for productive purposes, which is the topic that I will discuss next. Pambili ng assets na kumikita, inventory equipment sa business, mas malaki ang kita kaysa gagastusin. Okay? Makakatipid tayo. We purchase inputs in bulk at a lower price that will increase profits. Makakadagdag sa efficiency at productivity ng negosyo natin o kaya ng pagtatrabaho natin. For example, no, nangutang ka para nangutang ka pambili ng computer dahil ikaw ay graphic designer. Ayan. Makakadagdag yan sa efficiency mo, no? Purchase of asset that makes new business possible. Okay? So, pag titignan natin to, kapag productive purpose talaga yung titignan natin, we use it for asset acquisition. Bumibili tayo ng isang asset na gagamitin natin sa negosyo o kaya ay investment natin. Okay? So, yon. Ito naman yung maling gamit ng utang, no? So emergency, magarbong bakasyon, engrandeng selebrasyon, pambayad sa ibang utang. Ayan, no? Alam naman natin yung mga yan, mga maling gamit ng utang. Speculative investing, no? Scam or sugal. Paying bills and everyday items, no? Maling gamit ng utang yan. At funeral expenses. Okay? So, paano ba natin mababayaran ang mga utang? Ito ha. So, kung kayo ay nandun sa other side of the coin na kayo yung nagpautang, tapos ay ano no, hindi kayo nababayaran, ito yung mga pwede nyong i-advise, no? Pwede nyong gawing guide ninyo rin sa sarili ninyo, no? Paano makapagbayad yung ibang tao sa inyo. Okay? So, ang unang rule ko talaga, no, para mabayaran ang utang ay una, huwag nang dagdagan ang utang, no? Kasi hindi talaga magiging solusyon 'yan eh. And then, to cover emergencies kasi usually tayo ay nangungutang, maraming mga nangungutang dahil sa emergencies, mga unexpected expenses. So, tuturuan nyo silang mag-save o kaya ay tuturuan nyo sila na mag ano no, uh, kumuha ng insurance. Okay? So, yan yung gagawin natin. Kasi for emergencies, talaga dapat ay insurance or emergency savings ang gagamitin natin. So ang mangyayari ay, for example, ako, no, for example, kami ni Edwin dati, nung aming, I think, 15th year anniversary namin ay nagbakasyon kami sa Batanes. Tapos, na-cancel yung flight ng PAL from Batanes from Basco to Manila. Ano lang yun, twice a week lang. So, ibig sabihin, ma-extend kami ng 3 days, no? Kasi every 3 or 4 days yung gap niya. Ma-extend kami ng 3 days. So, yung mga kasamahan namin doon ay ano no sa airport dati ay parang sobrang lungkot nila kasi additional yon na cost for them. Magbabayad na naman ng ano ng hotel, pagkain na naman doon, tapos maka-absent pa sila sa trabaho, no? So pero kami meron kaming travel insurance at yung ginawa namin ang mangyayari muna, yung emergency savings muna namin yung gagamitin namin. Tapos, ifa-file natin yung claim sa insurance company. Kapag na-file na natin yung claim sa insurance company, yung matatanggap natin, yan ay i-reimburse natin ulit yung naibawas natin doon sa emergency savings. At during that time, ang alala ko ay sa ano kami, sa Fundación Santiago kami nagstay, which is parang at that time it was 14,000 pesos per night. So, syempre tig-isa kami ng coverage ni Edwin ng insurance. Ang coverage niya ay I think $400 per day na reimbursable. Ako rin $400. So, pareho kaming nabigyan ng tig $400 per day. Pero, ang ginagastos lang namin ay nasa mga 20,000 pesos per day. So, in essence, may kita pa, no? So, pero nilagay namin lahat 'yon sa
emergency savings namin ulit. So ganun siya. Gagamitin mo yung emergency savings muna tapos saka mo i-reimburse sa insurance company. Okay? Okay. Tapos, okay. Tapos, if dapat yung kapag once yung bibilhin natin, yung passive income yung pambili diyan, no? Hindi dapat natin 'yan inuutang. Okay? Tapos, 'yun, ipalista nyo yung mga utang nila. Alam nyo kung aawayin nyo yung mga pinautangan niyo, walang mangyayari. So, mas maganda na tutulungan nyo sila and guide nyo sila kung paano kayo mababayaran. At ang way talaga dyan ay kapag sila ay magbabayad sa inyo paunti-unti. So ipalista ninyo yung lahat ng mga utang nila tapos itulungan ninyo no na paano siya uunahin. Kasi makikipag-negotiate yan sa inyo no to ease the terms, conditions, penalties and interest. So kung ako sa inyo, kung nahihirapan ng magbayad yung pinautangan, natanggalin nyo na yung interest, 'di ba? Kasalanan nyo din 'yan. Bakit nyo kasi pinautangan, 'di ba? So bawiin nyo na lang yung capital and then gawin natin siya na unti-unti. Okay? And then magbayad tayo ng loans with the lowest balance first to get the sense of accomplishment. Kasi usually ang mga sa finance talaga no, ang logical na gagawin natin ay magbayad ng utang na may pinakamataas na interest. Logical yon. Pero in the real world, hindi siya naa-apply kasi usually yung may mataas na interest ay malaki din yung amount na babayaran at hindi siya natatapos, no? Ang nangyayari tuloy, nawawalan ng gana yung nangutang kasi parang walang nangyayari sa kanyang pagbabayad. Kaya ang ina-advise namin, yung lowest balance first para may matapos siya na utang at mafe-feel good siya. And because of that good feeling ay mababawasan yung ay magaganahan siyang magbayad ulit, no? At babalik ako dun sa panglimang ano no, paano babayaran, which is to negotiate with the lender. Talagang sabihin mo na hanggang dito na lang yung kaya ko, tama na yung interest na yan, no? May friend ako na ganyan. Malaki-laki yung utang niya sa akin pero itinigil na namin yung interest tapos mabayaran na lang niya yung kung magkano. Okay? Magkano yung amount na original, wala ng interest para matapos. Okay? So ito yung cardinal rules in borrowing. So get a loan only for productive purposes and if the rate of return is greater than the cost of the loan. Okay? So dapat mas mataas yung kikitain mo kaysa dun sa interest rate. Okay? And use savings when buying non-productive products, not loans. So yung mga hindi kumikitang bagay, dapat savings ang ginagamit natin dyan, hindi loans. Tapos buying wants through loans is a violation of good personal finance. So dapat talaga hindi tayo gumagamit ng loan kapag wants yung binibili natin. Kung ano yung wants na yan, ikaw na ang magde-decide. Okay? Um, okay, so debt, pag bumili tayo ng asset or consumer durable, ang good debt ay kapag bumili tayo ng asset that will outlast the time it takes to pay off the lender. Okay? So mas mahaba yung buhay nung asset na bibilhin natin kaysa doon sa pagbabayad natin doon sa lender. So for example, tayo ay bumili ng delivery vehicle natin, no? So yung delivery vehicle natin, yan ay gagamitin natin para sa business natin at yung delivery vehicle magagamit natin for example ng 5 years. Ay, sorry, ng 10 years. Pero 5 years lang yung term na kinuha natin para sa pagbabayad. So good ano 'yon? Good debt 'yon. Okay? What else? You pay tapos the income earned from the asset exceeds the cost no of the loan. So dapat kumikita rin yung yung asset na yon. Hindi lang dapat siya mas mahaba na magagamit. Okay? So bad debt. Debt is still owed after the item is consumed or the income earned from the asset is less than the cost of the loan. Okay? Naubos mo na, hindi mo pa nababayaran. Okay? Yon.
So, ano pa? Yung debt natin use as working capital. Okay? So, paano yon? So, ang good debt dyan, kapag working capital, kung kaya nating gamitin yung loan para makapagsimula ng bagong business na profitable at enough yung ating kinikita para ano no bayaran yung loan. Tapos so may natitirang pera, may natitirang pera pa sa atin. Okay? And then the loan helps you save money on inputs or Now training, inventory and delegate. thus will increase your earnings from the final product. So, ginagamit mo talaga siya na pang business. Okay? So, yan yung ano no for working capital. Gagamot lang po ako, wait lang. Ayan. Okay. Um, what else? Pag bad debt naman ng pag ginamit mo yung yung loan as working capital, bad debt siya if you cannot earn enough to repay the loan and you have other less costly sources of financing. Meron ka naman palang ibang mapagkukunan ng pera pero umutang ka pa rin, 'di ba? You cannot get the loan in time to take full advantage of a specific opportunity, no? So mali ang timing. Either lumipas na or masyado kang maaga, tumataas yung cost mo doon, no? Or you miss the opportunity. So debt use, no? Pag emergency loan ang ginamit mo, loan for emergencies, no? So okay siya if the loan will help you solve an immediate problem, no? Without undue hardship. Okay? So ibig sabihin, okay naman yung emergency loan kung hindi ka mahihirapan, no? Na magbayad dito. Pero kung umutang ka for emergency at nahirapan kang magbayad, okay, yan ay bad use ng loan. Okay? So it's too costly or cannot be adjusted to your ability to repay. Yan, ha? So, yan yung ano natin. Yan yung quick discussion on strategies on how to get out of debt.